Good day! You're listening to JA1K Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at JA1K Top Facebook. Here's your message for today. Ang pagkakaiba ng taong mayroong relihiyon at ng isang taong mayroong relasyon sa Panginoon. Meron bang nakakaalam? Ang taong may relihiyon, alam na mayroong Diyos, naniniwala na mayroong Diyos. Samantalang ang taong may relasyon, kilala kung sino ang Diyos. Amen ba? So ngayong umaga, ang title po ng akin pong isi-share sa inyo ay Maturity Through Spiritual Knowledge. Sa Tagalog ay paglago sa pagkilala sa Diyos. Let us pray. Lord, dinededicate ko po sa inyo, naming lahat ang gawain ito. Napakabuti po ninyo, aming Ama. Pinagpala mo na kami ngayong umaga. Salamat sa buhay, kalakasan, na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, O Diyos. Sa umagang ito, hayaan po ninyo, Ama, na maranasan namin ang presensya po ninyo at patuloy po namin maunawaan ang inyong mga salita. Ikaw lamang po ang mataas sa aming kalagitnaan at huwag ang sino mang naririto. Marami pong salamat, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Tayo pong natin magsabi ng Amen. Praise God. Okay. So, paglago sa pagkilala sa Diyos. Bakit kinakailangan tayo ay lumago? Yung atin pong teksto, Hosea 6 verse 3, Hali kayo, sikapin nating makilala si Yahweh. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Praise God. So, kanina, sabi ko nga po sa inyo, ang taong may relasyon, kilala ang Diyos. Tanong mo nga sa katabi mo, kilala mo ba kung sino ang Diyos? Wait lang. Ayan. So, anong sabi ng katabi nyo? Kilala raw? Ayan. Of course, kilala nating lahat. Praise God. Amen ba? According to John 1:1, sige nga, ano sabi doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was God. Pagtalo natin sa verse 14, the Word became flesh. Okay? Sabi, nung una daw, ang Diyos ang salita. Pagdating sa verse 14, yun daw salita na kung saan ay Diyos, nagkatawang tao. At ang sabi ng Acts 4 verse 12, walang pangalang ibinigay sa silong ng lupa na ikaliligtas ng tao maliban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Praise God. So, kilala natin, ang Diyos at ang tagapagligtas ay si Jesus. Pero ngayong umaga, kailangan po na maunawaan natin na hindi tayo dapat tumigil sa kilala na natin siya. Dapat lumalim tayo sa pagkilala sino ba siya. Amen ba? Alam niyo kung bakit? Sabi ng panawagan ni Oseas, hali kayo, sabi niya sa kanyang mga kababayan, sikapin nating makilala si Yahweh. Bakit kinakailangang makilala si Yahweh? According to this verse din, sapagkat doon pala nakasalalay ang tugon ng Panginoon sa lahat ng iyong panawagan, sa lahat ng iyong panalangin. Nakalalay kung paano at kung gaano mo siya kakilala, kanyang pagtugon sa iyo. Amen ba? Kilala mo si Kristo. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero hindi ka dapat tumigil doon. Kinakailangan mong lumago sa pagkakilala sa Kanya.
Hebrews 5 verse 13. Hindi, alam ko may slide pang isa. No? Okay, so palatandaan, no? Palatandaan na ikaw ay lumalago spiritually. Sabi diyan, dapat nakakawangis mo si Kristo. Tingnan niyo ulit ang inyong katabi. Sino bang kawangis niyan? Si Kristo ba? Ha? Sige. 'Di ba? Si Kristo ba kawangis? Yan. Amen, 'di ba? Ang ganda at ang gwapo ng mga anak ng Diyos na nandito. Amen ba? Lalo na pag bagong ligo. Sinong hindi naligo? Yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Hindi naman halata kasi naka-gel. Diba? Saan ba ako natapos? Kasi laging gumaganon eh. Saan nga? Ayan, nakakawangis ni Kristo. Hebrews 5 verse 13 and 14 and Hebrews 6 verse 1. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabutit masama. Nakakita na ba kayo ng malaki na? Mama na? O dalaga na? Ayaw kumain ng kanin o kahit ano, gusto gatas. Nakita na kayo? Sa TV, sino nakakita nun? Si Bonjing, di ba? Atot ti Bonjing, di ba? Si Bonjing, ano yon? Gatas ng gatas. Pero hindi normal. Hindi bagay at hindi dapat. Kasi habang lumalaki ka, mula sa pagkabata, dapat ay nagbabago rin naman. Di ba? Bukod sa nagbabagong iyong katawan, nagbabago dapat ang kaisipan at dapat siguradong magbabago kung ano ang iyong pangangailangan. So kung gatas ka ng gatas, kulang yon. Amen ba? Ang sabi, ang mahilig sa gatas, ang puro gatas pa, wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama. Tingin uli sa katabi. Mukha bang may muwang na yung katabi mo? O gatas pa rin? Okay mga kapatid, of course kahit malaki na pwedeng maggatas, kailangan natin yon. Pero ang pinag-uusapan natin, hindi lang dapat gatas. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang. Nasanay na sa pagkilala ng mabuti at masama. Kaya huwag na ang panimulang aralin tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin. Kundi yaong maghahatid sa atin sa ganap na pagkaunawa. Ano ba yung mga panimulang aralin na sinasabi ni Pablo? Sabi niya, wag nang yung mga panimulang aralin ang ating pag-usapan. Diba? Kasi alam niyo kung bakit? Yung kaharap niya, bukod sa naniniwala siya, ang tagal na nila sa church eh. Amen ba? Sabi ni Pablo, hanggang ngayon ba na may gatas pa rin ang inyong gusto? Ayaw niyo bang makatikim ng cake? So yung sa atabi mo, ayaw mo ba ng cake? Gusto mo gatas? Ha? Ayaw niyo bang makatikim ng mga steak? At kung ano-ano pa? Okay? So spiritual food ang pinag-uusapan natin. No? So yung gatas na binabanggit, ito yung mga panimula. Ano ba yung mga panimulang aralin? Ito yung mga salvation. Ito yung mga bagay na paano manalangin. Amen ba? Dapat nagpipray. Dapat ang pinag-uusapan na natin ngayon ay personal devotion. Mas malalim na yun. Amen po ba? Amen ba? Dapat ang pinag-uusapan natin ay pagsunod na doon sa mga naririnig nating salita ng Diyos. Amen? Kasi yung bata, dahil gatas, wala namang kakayanan yan. Wala rin nalalaman at walang naintindihan. Basta ang gusto niyan, dumede ng dumede ng dumede. Diba? Pero kapag malaki ka na, hindi na. Inaasahan ng magulang mo na pagkatapos mong kumain, abay maghugas ka naman ng plato. Amen ba?
Pagkatapos mong kumain, tumulong ka naman. Di ba? Hindi pa pwedeng gatas pa rin. Pagkakain mo, nakahilata ka na, tulog ka na. Maya-maya, sasabihin mo, gutom ulit ato. Gutom ulit ato. Baka sipain ka ng tatay mo. 30 ka na, gutom ka na naman. Di ba? Wala ka namang ginagawa. Amen ba? Dapat nag-grow din tayo. Dapat lumalago. Ganon din sa salita ng Diyos. Kasi ayaw ni Pablo na manatiling ganon lang sila. At kung paanong ayaw ni Pablo, ayaw nating lahat. Meron ba ditong gustong siya lumaki, lagi na lang tuwing may makakaharap, di ba, yung pa rin mga nauna pa rin ang pag-uusapan. Pero kami, walang problema, no, kung halimbawang may dahilan kayo, na kailangan nyo uli siyang, halimbawa, magre-refresh ulit kayo, di ba? Kagaya nga ng sinabi ni Kuya Teddy. Gusto niya uling ma-refresh So kami, yung primary ko, pinag-usapan namin na muling daanan yung 12 basic seminar. Di ba? Kung paano tayo lalago sa Panginoon. Dadaan ulit namin yung salvation, yung ano. Pero ang purpose namin is mas lalo pang ma-equip kasi nga, na tayo nakafocus na tayo sa winning souls Di ba? So gusto natin kahit paano, handa nga naman tayong lahat. Pero bilang isang Kristiyano, di ba? So kung nakilala mo si Kristo, wag habang buhay na aalagaan na lang. Wag habang buhay na padededein na lang. Dapat dumarating na tayo sa punto na ikaw mismo, marunong kang kumain ng ikaw lang. Anong ibig sabihin? Talagang napakahalaga sa'yo ng pagbabasa ng Biblia. Napakahalaga sa'yo na hindi mo lang siya binasa, lumalangoy ka doon sa salitang binasa mo. Amen ba? At kapag nagbabasa ka ng Bible, dapat ikaw mismo nakakapasok doon sa Biblia para mas maunawaan mo ano ba talagang sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Yan. So, praise God. Sabi dito, my people are destroyed for lack of knowledge. Hosea 4 verse 6. Ano daw ang dahilan kung bakit ang mga tao, ang mga anak ng Diyos, sabi ni Lord dito, my people. Nang tinutukoy niya mismong ang kanyang mga anak. Sabi niya, napapahamak. Diba? Kung ano-ano ang nararanasang hindi dapat. Diba? Kasi kulang ng kaalaman. Ano kung tinanggap mo si Kristo? Hindi mo po ma-enjoy ang Christian life kung kilala mo lang siya. At hindi mo talaga lubos na kilala yung mas malalalim na bagay tungkol sa Kanya. Di ba? Maraming Kristiyano yung tanong, kaya tuloy nagtatanong, ba't ganon? Ba't ganito? Kapatid, baka naman kilala mo pa lang siya at tumigil ka na ron, pero hindi ka talaga nagpakalalim kung sino ba siya. Kaya napaka-importante po, ang isang tao meron talagang relasyon sa Panginoon. Amen ba? At kapag ikaw ay nakipagrelasyon, dapat pong papagtibayin mo yan. Mahirap makipagrelasyon na yung boyfriend mo, ang alam mo lang sa kanya ay ang kanyang pangalan at ang kanyang cellphone number. Tas kayo na. Meron bang ganon? Boyfriend ko, anong alam mo sa kanya? Yung cellphone number niya, tsaka yung pangalan niya. Dapat kilala mo naman yung mga magulang niya. Di ba? Kilala ka ng kanyang mga magulang. Kailangan legal, kailangan maayos, kailangan kahit papano hindi ka basta-basta pumasok sa relasyon na hindi ka sigurado. Amen po ba? Kaya dito, ayaw ni Lord na tinanggap lang siya. Kinakailangan kilalanin mo siya. Gusto ni Lord, kilalanin mo siya. Magpakalalim ka sa Kanya. Pero, papaano makikilala kung Sunday lang? Say mo sa katabi mo, wag na. Hindi ako magsusorry. Kailangan natin to. Amen po ba? Yan. Hindi kasi dapat Sunday lang. Diba? Sigurado, yung boyfriend na natural nagagalit yan. Once a week lang.
Anong klase yun? Tapos magtataka ka, may girlfriend ng iba. Eh wala naman kayong time. Ni hindi nga kayo lagi nag-uusap. Ni hindi nga kayo nagkakasamang palagi. Minsan si Lord ganun din. Pumasok tayo sa relasyon sa Kanya, pero magugulat na lang tayo. Di ba? Si Lord hindi magtataka kasi pinagmamasdan ka niya. Pero tayo, magugulat na lang tayo, iba na pala yung boyfriend natin. Di ba? Minsan ba, alam mo nakakagulat, no? Minsan isang umaga, nagising ka, alam mo na ang kasama mo natulog ay ito. Pagising mo, iba na. Magugulat ka ba ng ganon? Ba't nandito ka? Di ba? Alam mo, marami Kristiyano hindi alam. Si Satan na yung kasama eh. Amen po ba? Hindi na si Lord. Kasi nabago na yung paraan ng kanyang pamumuhay. Bumalik na siya sa dati na hindi niya nalalaman. Amen ba? Pag kumilos ang kaaway po natin, very smooth. So, hindi mo namamalayan, nandun na. Nakapasok na siya. Kaya sabi ni Lord, kilalanin niyo ako. Lumalim kayo sa pagkakilala sa akin. Huwag lang alam niyong ako'y si Jesus. Dapat mas malalim. Amen ba? Dapat alam natin na si Lord ang banner natin. Si Lord ang supplier natin. Si Lord ang tagapagpagaling natin. Alam natin kung anong dahilan bakit hinayaan niyang siya'y latayan ng 30 siya. Amen ba? Dapat alam natin yung mga bagay na gusto niya. Kilala mo siya. Huwag tayong gumaya sa mga alagad na nung nakaranas ng bagyo at si Jesus ay natutulog, ang sabi, Panginoon, wala bang anuman sa'yo, mamamatay tayo? Tumayo ang Panginoong Jesus eh. Ang sabi dun sa dagat, tumigil ka! Nawala. Sabi ng Panginoon, pagkatapos niyang gawin, hinarap niya yung mga alagad. Napakalit ng inyong pananampalataya. Kailan ko ba kayo pagtitiisan? Amen po ba? Nalimutan agad na bago sila pumunta sa laot, ay galing sila sa iba't ibang himala na ginawa ng Panginoong Jesus. Pero yun eh, kung hindi mo siya talaga kilala, kahit nakakita ka nung una ng milagro sa buhay mo, at nakaranas kang muli, magtatanong ka, Panginoon, kala ko ba okay na pag born again? Kapatid, kailangan lumalim ka sa pagkilala sa Kanya. Ayaw ni Lord ng nag-aalinlangan. Gusto ni Lord ng buong pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Knowledge makes the Christian a free man. In other words, knowledge is the key to your freedom. Kaya napaka-importante ng pagkilala at paglalim sa ating Panginoon. Yung kawalan ng kaalaman, ito po ang magdadala sa atin sa napakaraming tanong at maglalagay sa atin doon sa sitwasyon na kung saan hindi mo i-enjoy ang Christian life. Alam niyo ba na ang pagiging Kristiyano'y nung naging Kristiyano ka, ikaw na ang pinakamasayang tao na nabuhay sa mundo? Dalawa lang pala ang nakakaranas nun. Praise God, at ito yung ating topic ngayon. Amen po ba? Hindi ka lugi na nabuhay ka sa mundong to dahil natagpuan mo ang tunay na kayamanan. Aalis ka, dala mo yun. Pero ang daming taong nabuhay, pag-alis, wala. Tas ang kinokot pa, dumating akong walang dala, aalis din akong walang dala. Mali. Diba? Itama natin yung paggamit natin. Diba? Amen po ba? Natagpuan mo na si Kristo. Huwag kang tumigil dyan. Grabe ang kalakip ng tinanggap mo. Grabe yung meron ka. Alam mo bang for example, dito kay Mayor, di ba? Yung ibang haba ng pila. Pero pag close ka, pwede ka agad pumasok sa loob. Amen ba? Kay Lord, ganun sa prayer. Hindi lahat ng nananalangin naririnig ng Diyos. Ang naririnig lang niya ay panalangin ng mga taong may relasyon sa Kanya.
Ano ang tanging panalangin maririnig ng Diyos sa mga unbeliever? Yung prayer of repentance and prayer of acceptance. Kapag sila'y nagsimulang magsabing, Panginoon, nagsisisi ako, tinatanggap kita. Kaya mali ang sinasabi ng iba na lahat na may naririnig ng Diyos. Hindi. Maririnig ka kung may relasyon ka. Kung wala kang relasyon, hanggang kisame lang yan. Ang nakakarinig, butiki. Sinasabi ko sa inyo kasi tayong lahat ay nandito na. Pero kung sasabihin natin sa kanila ito, magagalit sa atin. Pero ito po ang katotohanan. Amen po ba? Don't be a prisoner of ignorance. Rather live in the freedom of knowledge. Amen ba? Kaya sabi ko po, hindi kailangan tumigil po tayo dito. Nung tinanggap mo si Kristo, totoong malaya ka na. Dati alipin ka ni Satanas. Wala kang lakas, wala kang laban. Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa. Pero nung tinanggap mo si Kristo, inalis niya ang tanikala sa buhay mo. At ikaw ngayon nabubuhay sa kalayaan dahil sa kanyang dugo. Amen po ba? Ngayon, ano? Ano kung natanggap mo na si Kristo kung hindi mo nga lubos na nauunawaan? Amen ba? So, balikan po natin yung teksto natin. Hali kayo, sikapin nating makilala si Yahweh. Bukod sa nagtatrabaho ka, bukod sa ginagawa mong ibang bagay, tinutuklas ang ibang bagay, higit sa kahit ano, una mo dapat sikapin, kilalanin si Jesus na tinanggap mo sa buhay mo. Dapat mong kilalanin siya. Dapat mong upuan at bigyan ng panahon na makilala ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Sabagat dito, nakasalalay, no? Alam niyo, kapag kilala mo isang tao, for example, may usapan kayo, darating siya ng ganitong oras, kahit ma-delay yan ng 1 hour, at yung iba'y nagsasabi, hindi darating yon. Dahil kilala mo siya, ikaw ang magsasabi, darating yan, kilala ko yan. Amen ba? Kung kilala mo ang Diyos, ganito yung tayo ng iyong pananampalataya. Manampalataya lang po tayo. Huwag tayong magpanik, maghintay tayo. May gagawin ang Diyos. Hindi pwedeng wala. Amen ba? Kahit yung iba, nawiwindang na, ikaw nakatayo pa rin. Kilala ko si Lord. Kilala ko siya. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya yung sitwasyon mo, magbabago yan. Amen ba? Kapag lubos mong nakilala ang Diyos, siguradong mangyayari na sa buhay mo yung sinasabi mong blessing ka sa iba. Pag merong nagpa-pray sa'yo, dahil kilala mo ang Diyos, pag tumayo ka at ipinanalangin siya, alam mong may gagawin ang Diyos sa kanya. Malaking bagay yun. Amen ba? Instant, doktor ka. Amen ba? Gagamitin ka ng Diyos eh. Amen po ba? Yan. Ang sabi rito, gaano kasigurado ang tugon ni Yahweh? Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Minsan isang umaga ba, halimbawa tutulog ka sa gabi, nag-alinlangan ka ba na sisikat kaya ang araw bukas? Tanungin niyo pa nga yung katabi mo, ikaw ba nung tumulog minsan, simula noon may naalala ka ba na paghiga mo ay hindi ka makatulog? Sisikat kaya yung araw bukas? Gumaganon pa yung kamay. Hindi ako makatulog eh. Bakit? Kasi nag-aalala ako kung sisikat ang araw bukas. Maliban lang may bagyo. Kaya ka nag-iisip. Pero halimbawa talaga, dumating ba sa punto na nag-isip ka ng gano'n? Dumating na ba? Meron bang pagkakataon na gano'n? Sabihin mo, wala, pastor. Kasi sigurado tayong sisikat ang araw bukas.
Amen ba? Kapag kilala mo ang Diyos, sintiyak daw ng pagbukang liwayway. Yung katiyakan na meron ka, yung sagot niya sa iyo. Sigurado yon. Walang sablay. Pagmulat mo sa umaga, huwag ka lang gigising ng alas 4. Sigurado may araw na. Amen ba? Pero papaano darating sa punto na ang sagot sa iyo ng Diyos ay dumating sa punto na talagang sigurado ka. Tulad ng pasikat ng araw. Depende kung gaano mo siya kakilala. Amen? Darating siyang walang pagsala, walang sablay, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Hallelujah. Last ano na po. Okay. Hindi. Yung sa kabila lane. So, bunga ng paglagong espiritual. Ibig sabihin, bunga ng paglalim ng pagkilala mo sa Kanya. Ito yon. Ito'y magdudulot sa atin ng tagumpay. Bilang Kristiyano, sigurado po yan. Magtatagumpay sa kahit anong harapin mo. Siguradong magtatagumpay ka. Second, sintiyak ito ng, inulit lang, gaya ng pagdating ng bagong umaga. Darating itong gaya ng patak ng ulan, gaya ng pangunahin at panghuling ulan sa mundo. Ito'y hindi kayang pasubalian ni naman. Kaya ang panawagan po sa ating lahat ngayong umaga, hali kayo. Kilalanin natin si Yahweh. Magbasa ng salita ng Diyos araw-araw, hindi lamang basahin, kundi ito'y bulayin, upuan. Amen ba? At pagkatapos, sundin natin kung ano sinasabi ng Word of God. Sumunod tayo sa sinasabi ng Panginoon. At huwag kalilimutan, araw-araw, dapat merong personal devotion kay Lord. Amen? Sino po dito yung everyday, meron siyang devotion kay Lord? Amen ba? Ayan. Sino kayang paniniwalaan ko ang nagtaas ng kamay o nag-amen? O ang mas maraming walang ginawa? Yan, hindi. Joke lang po. Siyempre naman, nagpe-pray tayong lahat. Amen? At nagde-devotion tayo. Praise God. So, tayo po tayong lahat. Mga kapatid, kung kilala mo si Yahweh, alam mo na gustong-gusto niya na siya'y sinasamba. Amen?